matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awiting inyong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Huwebes at salamat po sa Diyos sa panibagong umaga, pag-asa at kalakasan, buhay na pinagkakaloob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan po ng Facebook Live sa page ng UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa iba't ibang lugar, mga kapatid. Welcome to our program. At muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na muli po tayo magkasama-sama upang pagsalusaluhan ang mga espiritual na bagay na magkukonekta sa atin sa ating pong Panginoon. Ang salita ng Diyos ay kalakasan ng ating pong mga espiritual na buhay at ito'y pagkain ng ating kaluluwa, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Purihin ang Panginoon at sa umagang ito, ang salita ng Diyos ay ating pong bigyang pansin sa ating pong mga buhay. Sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat. Sa bawat barangay na nararating po ng maliwanag na signal ng New Gen FM 100.7, sa mga coastal barangay, north and south, i-bless po tayo ng ating Panginoon. At maging dyan sa mga isla ng Northern Samar, sa San Vicente and Ternate, good morning sa inyong lahat dyan, mga kapatid. At ganun din ang ating mga taga-subaybay dyan po sa Ticao Island, sa mga bayan po ng Isla de Ticao,
Good morning po sa inyo dyan at sa ating mga mangingisdang mga kababayan na marahil ay naandyan sa gitna ng karagatan sa kasalukuyan. Nawa ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay patuloy po na sumainyo. At ganoon din sa lahat ng mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning din sa ating mga kapatiran dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. At ganoon din dito po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At paalala po, meron po ngayong gaganapin dito sa UPC Iquirino Bulan na sectional Sunday School Conference. So, join ng inyong mga anak 6 to 12 years old together with your Sunday school teachers. So meron pong gathering dito mamaya, buong araw po yan sa UPC compound Iquirino Bulan. So dadayo po dyan yung ating mga kapatid from UPC Sorsogon Province, mga kapatid, Matnog, Magallanes, Kasiguran, Gubat, Sorsogon City, lahat ng mga may UPC churches tayo, mga kapatid na lugar, just Erusin, magsasama-sama po mamaya sa Children's Conference. Maghapon po yan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. At sa mga viewers natin online, pagpalain po kayo ng Panginoon. Please continue to share our episode this morning to your friends sa Facebook. At pagpalain ng Panginoon ang bawat makakapanood ng ating paghahayag ng salita ng Panginoon, na ang tanging layunin po natin ay ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan at ang salita ng Diyos, na dito ay meron tayong buhay na walang hanggan. Sabi po ng Panginoon sa John 5:39, saliksikin natin ang kasulatan. Sapagkat dito ay meron tayong buhay na walang hanggan, at ito ang siyang nagpapatotoo patungkol sa Panginoong Hesukristo. To God be the glory. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa ating programa, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At ipinag-aanyaya din po natin sa ating mga kababayan dito sa Bayan ng Bulan ang ating mga schedule ng gawain. Meron tayong 3 batch ng gawain dahil 3 congregation po ito na ating pinangangasiwaan. Araw ng Sabado, ang ating pagsamba ay dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. Alas 6:30 ng umaga ang ating schedule ng pagsamba. At Sabado pa rin dito po sa UPC Iquirino Compound, alas 8 ng umaga, Sabado. At yan po ay magkasunudan lang, palipat-lipat lang po ang inyong lingkod. After preaching in Magsaysay, ay diretso na dito sa UPC Iquirino, dahil alas 8 ay start na din po dito, mga kapatid. At pag-araw po ng linggo, ang ating pagsambay alas 7 ng umaga, dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan. So all in all, we have 3 batch, mga kapatid, of our church services. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Good morning kay Sister Erlinda Gotis. Di ko alam kung nakalabas na sila ng hospital. Ang kagalingan nawa ay ipagkaloob ng Panginoon kay Brother Pando. So lagi po natin siyang sinasama sa panalangin. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa ating programa. Pagbati dyan po kay Nanay Levy, dyan sa Barangay Hamor Awon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kay Nanay Ida, i-bless po kayo ng Panginoon. At ang ating mga kapatiran dyan sa Hamor Awon, dyan sa Basiao, sina Brother Rowie and Sister Giselle, at lahat ng mga kapatiran natin dyan sa area na yan, ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Ayan, magfa 5 years na po yung ating gawain dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Sinimulan po natin yan during pandemic. And until now, dumadami po yung mga kapatiran dyan at lumalago
at regular na nakakadalo dito po sa ating panambahan sa Iquirino UPC compound. So, sa Biyernes or bukas ay magsi-celebrate dyan ng 5th year anniversary ng ating gawain dyan po sa Barangay Biton, Magallanes. Dyan po sa Labini Family ang ating Bible study this coming Friday. So, mas aagahan po, mga alas 3 ng hapon. Purihin ang Panginoon at pagbati dyan sa mga kapatiran dyan po sa Barangay Biton, Magallanes. Ang Bueson family, Labini family, Bruselo family, Belmonte family, at lahat ng mga dumadalo po dyan, mga kapatiran, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. At i-bless ng Diyos ang ating mga viewers online, Pastora Sheila May Piñaranda ng UPC Sabah, Malaysia. Si Lorna Balbuena, good morning. Sister Angelita Castillo, Sister Helen Isip, Sister Merlit Pedrola, Sister Margie Guitan Isiha, Sister Consuelo Tapakal, Benita Asarcon, at Sister Arlinda Gotis, ayan. So, pagalingin ng Panginoon sa kanyang dengue. Ayan, nagkaroon ng positibong test about dengue si Brother Pando sa ospital. I-bless ng Panginoon ang ating kapatid. Pagalingin po ng Panginoon. Si Brother Pen Tejada, Rebecca Montemor, Christy De Suyo, Sister Yoli Albao, Sister Loretta Mendoza, Sister Rebecca Montemor, Sister Jenny V. Balisacan, at maging si Pastor Joel Tinoco na ini-invite niya ang kanyang mga members to watch our daily program. Sister Lorna Pero Ubando, morning po, UPC Dalig Antipolo and Teresa Church. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At Sister Virgie Flores, si Brother Michael Regidor, our technician sa New Gen FM. Si LV Gomez Benigla, thank you for watching. And also Sister Jade Ioy, watching right now. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At Sister Lita Sultan, Rachel Dakutanan, Mayat Domingo, Sister Ligaya Gonzales Galvez, good morning. Ronald Galang Hipolito, Stephen Hunter Tihada, Honorato Gallardo Jr., ayan, i-bless kayo ng Panginoon. Brother Joseph Bara dyan sa Iriga City. April Santos, Brother Daniel Marahay sa Palawan, Sister Divine Espela Guyal sa Magsaysay, Sister Mayat Domingo, Sister Laura Gumban dyan po sa Lahong, Brother Andy Orozco, Brother Julio Guelas, ayan, and Sister Marlene Isiha, good morning po sa inyong lahat dyan. Sister Glenda De La Vega Banyes, good morning. Karina Gamod Gumaad, amen. Brother Dario Tobias, Sister Jenny, okay. Evelyn Valencia Ponsalan, Sonido Gutierrez, Jennifer, Beth Navarra, ayan. May apelyido palang Navarra, double R, ayan. So, from Rojas Capiz, ayan. Kapatid ni Pastor Ed Bisana. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Pastor Bisana, i-bless po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. So yan po mga kapatid, Glenda de la Vega watching from Gifu, Japan. Ayan, siguro UPC Japan sila dyan sa okay. Marami tayong follower ng page dyan po sa UPC Japan, sa Gifu. I-bless po kayo ng ating Panginoon. So, paki-share na lang po mga kapatid. Betty May Custodio, Vicky Tamayo Perol, ayan, Sister Helen Magana, ayan, aking mga ka-churchmate ito sa Mother Church. I-bless po kayo ng ating Panginoon. So, by this time mga kapatid, tayo po ay dadako na sa Word of God. Mag-pray po tayo.
bago tayo dumako sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa biyaya mo at pagpapala sa aming pong mga buhay. Salamat Panginoon sa kalakasan, sa patuloy na pagtatagumpay sa mga hamon ng buhay na aming kinakaharap kasama ng aming mga taga-subaybay. Ang ilan marahil ay nasa karamdaman, ikaw po ang magkaloob ng kagalingan, Panginoon. We pray for complete healing kay Brother Pando Gotis sa anumang mga findings ng doktor sa kanyang physical test na pinagdaanan. We pray God for your miracle and healing. Igawad mo po sa kanya sa oras na ito. In the name of Jesus Christ. Ganon din ang karamdaman sa paningin ni Sister Nanette Akiwo. We pray God na ikaw ang magkaloob sa kanya ng kompletong kagalingan. Papanumbalikin mo ang kanyang kalusugan sa mata at hindi po magkaroon ng anumang mga panganib sa kanyang kalusugan. In the name of Jesus, cover her with your precious blood, with your power and anointing. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Pagpalain mo rin ang aming mga listeners sa radyo, saan man silang barangay naroon, ang mga liblib na lugar na marahil hindi pa namin nararating. We pray God na ma-penetrate po ang mga liblib na lugar ng gospel sa pamagitan ng radio program na ito sa frequency ng New Gen FM 100.7. At ang aming mga viewers online na marahil nasa malalayong bansa, Panginoon, mga OFWs, malalayong probinsya, we pray God na patuloy mo silang abutin ng iyong kapangyarihan at ng iyong mapagpalang kamay. Salamat po, Diyos, at magligtas ka po ng maraming mga kaluluwa, bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo sa programang ito, na siyang tanging layunin ng programang ito, to save more souls. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Kung kailan kailangan siya Patuloy po tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Dito po mga kapatid sa aklat ng Hebrews in chapter 6. Hebrews chapter 6 verse 10, ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. So mga kapatid, ating pong binasa yung isang assurance mga kapatid na binigay ng Panginoon sa mga taong bibigay pansin at naglilingkod sa kanyang pangalan. Ano ba ang kahihinatnan ng mga taong nagsasakripisyo sa paglilingkod, nagpapagod sa paglilingkod, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko upang limutin
ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Ayan. So anuman po ang ating itinatanim sa pangalan ng paglilingkod sa Diyos, maaring yan man ay may mga sacrifices na kailangang gawin, mga kapatid, for the sake of glorifying the name of our Lord Jesus Christ, hindi po yan mawawalan ng saysay. At ang sabi ng Panginoon, hindi niya ito lilimutin. Alin daw po ang hindi niya lilimutin? Ang ating mga gawa at ang pag-ibig na ipinakita sa kanyang pangalan. Kaya nga sabi ko sa inyo kahapon mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay maituturing mo itong investment na walang kalugi-lugi. Sapagkat ang benepisyo ng paglilingkod sa Diyos sa buhay na ito at present ay may pakinabang, at matapos man ang buhay na ito ay lalong kapakipakinabang doon sa kabilang buhay, doon sa buhay na walang hanggan. Kaya sa mga kapatiran na maaring mayroon kayong pinagdadaan ng mga hamon, pag-uusig, pag-aalipusta at pagsusubok dahil sa inyong paglilingkod sa Diyos at pananampalataya, huwag tayong manlupaypay. Huwag tayong susuko mga kapatid, sapagkat sinabi ng Panginoon na hindi niya kailanman lilimutin ang ating mga gawa at ang pag-ibig na ipinakita natin sa kanyang pangalan. Alam niyo po, ang Diyos hindi naman nakikita. Pero anumang ginagawa natin na utos ng Diyos ay pagpapahayag ito ng ating pag-ibig sa Diyos na hindi nakikita. Kaya nga ang sabi po mga kapatid ng apostol na si Pablo sa Galatians chapter 6, kung ating titingnan ang talatang ito, ganito ang ating sinasabi. Galatians chapter 6, verse 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So anuman ang ating itinanim, alang-alang sa Panginoon, hindi ito lilimutin ng Diyos. Yan ay assurance na ibinigay ng ating Panginoon. Di ba masakit kung may ginawa kang mabuti sa iyong kapwa tapos hindi man lang naalala, hindi man lang ma-appreciate. So parang nakakawala ng gana. Pero sa Diyos, ang sabi ng Biblia, anuman ang ating ginagawa para sa kanyang pangalan at sa pag-ibig natin sa kanyang pangalan, ay hindi niya kailanman lilimutin. Kaya mga kapatid, patuloy tayo mag-invest para sa kaluluwa natin for eternity. The more you serve the Lord, the more na magpagamit ka sa Panginoon upang ibahagi din sa iba ang kabutihan ng Diyos, ay patuloy na nabibigyan ng assurance ang ating eternity, mga kapatid. So kung ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mga gawa, ini-encourage niya mga kapatid ang lahat at ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Ayan. So, ang Diyos po ay hindi niya tinotolerate yung mga taong tamad. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, yung tao daw na tamad, huwag pakainin.
Para bang kung titingnan mo sa unang kumbaga dating ay kalupitan, pero katarungan po yun mga kapatid. Kung hindi papakainin yung tamad, dito sa atin sa Pilipinas mga kapatid, kung sino pa yung mga tamad, yun po yung laging nakakatanggap ng ayuda. Hindi naman masama na mamigay ng ayuda, pero dapat tinitingnan din yung tao bang tumatanggap nito ay napapabuti o lalong nakukonsente yung katamaran, mga kapatid. Dahil kapag spoon feeding, alam nyo, ang gobyerno natin dapat makapag-isip at makapagplano ng programa, hindi spoon feeding, hindi ayuda. Kasi dumadami ang tamad dahil sa ayuda, mga kapatid. Hindi man siguro yun ang layunin ng pagtulong, pero mga kapatid, dumadami ang taong tamad. The more na inaayudahan mo yung wala namang plano sa buhay, walang pangarap, walang plano na asikasuhin ang kanyang pamilya, mga kapatid. Ayan. So, wala ng trabaho, pag magbuntis, may ayuda, mga kapatid. Di ginanahang magbuntis yung wala namang hanap buhay. Kasi may tinatanggap na ayuda. So, dapat mga kapatid, ang tulong ay depende doon sa ginagawa ng isang tao para matulungan siya. Hindi siya parang isang bagsakan na may gawin ka o wala. Kaya nga ang tawag dyan ay pantawid. So hindi talaga yun ang aasahan, kundi itatawid ka lang upang magpatuloy ka sa iyong paglalakbay patungo sa pag-unlad. So I'm not against helping the poor, pero mga kapatid, as I observe, maraming mga tao na ang dahilan ng kahirapan ay katamaran, mga kapatid. Walang plano sa buhay, walang pagsisikap, nakaasa lagi sa hingi sa kamag-anak, sa abroad, mga kapatid. Kaya yung mga viewers natin dyan sa abroad, mag-ipon po kayo. Huwag kayong bigay ng bigay sa mga kamag-anak nyong tamad. Tiisin nyo. Kasi yun ang pinakamagandang maituturo nyo sa kanila. Hindi spoon feeding na tuwing may pangangailangan, birthday ng pamangkin nyo, iaasa sa inyo. Birthday ng kapatid nyo, walang panghanda kasi tamad, iaasa sa inyo ang panghanda. Mga kapatid, sa mga OFWs, maawa kayo sa sarili nyo. Mag-ipon kayo dyan. Hindi masamang mag-ipon. Kailangan ngang gawin ito. Mga kapatid, I'm not against helping relatives kung nararapat tulungan. Pero kung ikaw ay ginagawang gatasan dyan at tumatagal ang panahon na ikaw ay nagtatrabaho, tumatanda para lang konsintihin ang kanilang mga kawalan ng plano sa buhay, it's about time to think about yourself. Amen. At para ikaw kapag tumanda, hindi ka aasa sa kanila, hindi sasama ang loob mo, na tinulungan mo sila pero pagtanda mo hindi ka inasikaso. So, think about your future, mag-ipon. Sabi sa Bible, huwag maging tamad. Kaya naman nabanggit natin ito. Kasi tinutumbok ng kasulatan, yung katamaran ay hindi talaga yan kalooban ng ating Panginoon. Katamaran sa hanap buhay, katamaran sa paglilingkod, katamaran sa pag-asikaso sa pamilya, mga kapatid. Yan po ay hindi kinukonsinti ng Panginoon. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya ay may pagtitiis at nagsisitanggap ng mga pangako. Ayan. So, ang karapat-dapat pagpalain ay yung mga masigasig. Kahit sa paglilingkod sa Diyos, yung mga Kristiyano na magsimba lang ay tinatamad pa, hindi mo naman yun makikitaan ng progreso, ng paglago, ng pag-unlad. Amen. Kaya kung nais natin makita yung mga pangako ng Panginoon, kailangan nating i-apply ito sa ating mga
sarili. Ayan. So ang tamad daw, huwag pakainin. Hindi po yan kalupitan, mga kapatid. Yan ay katwiran ng Panginoon. Sinabi ni Pablo na yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Maliban na lang kung may sakit, ayan, dapat talaga arugain yan. Pag matatanda na, dapat talaga arugain yan. Mga kapatid, mga magulang natin, yung mga wala ng kakayahan na maghanap buhay, reasonable po na sila ay tulungan, huwag tiisin. Pero yung mga kapamilya na ayaw magtrabaho, hingi ng hingi, nakaabang lagi sa ayuda, nakaabang lagi sa mahihiraman, mauutangan, may bisyo pa. Mga kapatid, ang pinakamagandang maitutulong nyo dyan, tiisin nyo at matututo yan na isurvive ang kanyang buhay. So mga kapatid, ako po ay natutong lumangoy nung ako'y itinulak sa malalim na walang nagsaklolo sa akin sa pag-aakala nila na ako'y marunong lumangoy. Ang katotohanan ay hindi ako marunong lumangoy. Nung ako'y naitulak sa malalim, wala akong choice kundi magkumahog kung paano makasurvive. Ganon din po yung mga tamad. Kapag lagi niyong bibigyan yung tamad, habang buhay yan na magiging tamad, hindi baling sumama ang loob sa inyo pag tinanggihan nyo, basta't maturuan nyo silang magsikap sa kanilang buhay. Purihin ang Panginoon. Hindi po yan kalupitan, yan po ay katwiran. Praise the Lord. Tuloy tayo mga kapatid. Yung tamad sa paglilingkod, hindi rin yan pinagpapala ng Panginoon. At ganoon din yung tamad sa kabuhayan, sa paghahanap buhay. Hindi rin yan binibless ng ating Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng buhay, pag-aaral, pagtatrabaho, paglilingkod, ang katamaran ay laging negative ang epekto sa buhay ng tao. So, ang pangako ng Panginoon kung tayo magsisipag sa paglilingkod, Hebrews chapter 6 verse 18, upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsisitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. So ang sabi ng Biblia, it is impossible for God to lie. Hindi raw pwedeng magsinungaling ang Panginoon. Kaya yung ating mga paglilingkod, pagsisikap para sa Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos, may katiyakan tayo na hindi yan masasayang. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ayan. So, wala tayong pagdadalawang isip na yung ating paglilingkod sa Panginoon as an spiritual investment for the benefit of our souls, mga kapatid. Hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Kaya dapat nakaangkla tayo sa pangako ng Diyos. Verse 19, na ating inaaring tulad sa sinipete or anchor ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing. Amen. Yung sinipete, ito po yung angkla ng ating kaluluwa, mga kapatid. Which hope we have as an anchor of our soul. Ayan, nakaangkla. Di ba yung barko? Kahit hampasin niya ng malakas na alon, kapag yan ay nakaangkla ng maayos, safe siya doon sa alon. Dapat tayo, hampasin man ng alon ng mga pagsubok, dapat nakaangkla ang ating pananampalataya sa mga pangako ng ating Panginoon, na hindi niya tayo kailanman iiwan ni pababayaan man. Dapat nakaangkla tayo doon sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord.
So mga kapatid, pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Yung ating mga paglilingkod na ginagawa, dapat ito ay ating aalagaan, iingatan dahil investment mo yan. Lahat ng investor ay concerned sa kanyang investment. Kaya nga yung mga negosyante kapag gumagalaw yung palitan ng dollar, mga kapatid, yung mga negosyante ay naalarma sila. Bakit? Kasi maapektuhan yung kanilang investment, yung takbo ng ekonomiya. Mga kapatid, ay kapag gumagalaw po ito, yung economic system, kapag mayroong pagbulusok, yung mga investment ay naaalarma po yan, mga kapatid, na kakaroon sila ng pag-aalala, ika nga, sa kanilang kalagayan. Amen. So, merong nag-request dito. Ayan. Rufa May Alamag. Ayan. Good morning, Pastor. Maari po bang humingi ng pabor? Birthday po kasi ng asawa ko bukas. Gusto po sana na isama siya sa panalangin. Ayan. Opo. Pakibigay po ng pangalan ng inyong husband. Sa araw-araw po kasi siyang sa trabaho. Okay. So, pakilagay po ng name ng inyong asawa na ipagpipray para kung may oras pa po tayo mamaya ay maisama sa panalangin. So tuloy po tayo mga kapatid. Yung angkor ng ating kaluluwa ay ang mga pangako ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, it is impossible for God to lie. Hindi pwedeng magsinungaling ang ating pong Panginoon. Kaya kung sa mga politiko nga na karamihan, hindi man lahat, kung sa mga politiko nga na karamihan ay sinungaling, naniniwala tayo, lalo na sa Diyos na kailanman ay hindi siya nagsisinungaling at hindi siya magsisinungaling. So dapat yan ang isipin natin. Kung sa mga pangako sa kampanya, palakpakan tayo, mga kapatid. Yung bigas magiging 20 pesos ang kilo, naniwala tayo, mga kapatid. Hanggang ngayon di man natutupad at imposibleng matupad, mga kapatid. Pinaniwalaan natin. How much more yung pangako ng Diyos na sa anumang hamon ng buhay, kung tayo ay mananatili sa Kanya, ay hindi niya tayo pababayaan. So, kung sa tao tayo naniniwala, lalong dapat naniniwala tayo sa mga salita ng Diyos. Sapagkat ang tao ay nagbubulaan, ngunit ang Diyos ay hindi kailanman magbubulaan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. At dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, sa Kanya tayo dapat lumapit kapag mayroon tayong mga pangailangan. Mga kapatid, pwede bang kapag mayroon tayong mga sitwasyong mahihirap, mga pangangailangan na mahihigpit, sa halip na tao ang una nating lapitan, bakit hindi mo ayain ang inyong pamilya manalangin? Ito yung itinuro sa kami ng tatay ko, mga kapatid, nung maliliit pa kami. Kapag mayroong kinakaharap na problema sa family, madaling araw ginigising niya kami lahat. 11 kami magkakapatid. Kahit pupungas-pungas pa kaming mga maliliit, dahil siyempre mahirap gisingin niya ng alas 4 ng madaling araw, magpipray. Every time na may mabibigat na mga problema, ay ang uunahin ay panalangin, pagharap at paglapit sa Diyos. Kaya sabi dito sa Hebrews chapter 4 verse 16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Purihin ang Panginoon. So kanino daw tayo magsilapit? Hindi sa tao muna, mga kapatid. Minsan sumama na ang loob mo dahil di ka naman nanalangin, sa tao ka kaagad lumapit sa problema mong kinakaharap. Kung yung taong nilapitan mo ay hindi naman yan kinausap ng Diyos, hindi naman yan hinipo ng Diyos para tulungan ka, kahit may kapasidad yan tumulong, tatanggihan ka niyan.
Dahil ang Diyos ang nangungusap sa tao kung kailan siya maaawa, kung kailan siya magkakaroon ng, kumbaga, gagawa siya ng mabuting bagay. Di ba tayo, nakakagawa tayo ng mabubuting bagay kapag ang Diyos ang nangungusap sa atin? Minsan nga, kahit hindi kahingian, kapag kinausap ka ng Diyos, mayroon kang kusa, initiative, mga kapatid, na gumawa ng mabuti sa iyong kapwa o sa kanino man. So kapag Diyos ang nangungusap, hindi mahirap hanapin yung solusyon sa problema natin. Ang ginagawa kasi ng karamihan, kapag may problema, tawag agad sa kamag-anak, tawag agad sa kumari, sa kumpari, tawag agad sa kung sinong mautangan, hanap agad ng bumbay, mga kapatid, ng mautangan, hindi iniisip yung sasapitin niyang patubuan, mga kapatid, kung gaano ito magpapahirap sa kanyang kalagayan. So mga kapatid, ang una nating hanapin ay ang Panginoon. Sa panahon na ikaw ay may pangailangan, pray until something happen. I'm not saying na hindi ka nakikilos, pero unahin mo munang kausapin ang Diyos to ask wisdom, guidance, mga kapatid, what to do and where to go. At kung sino ang lalapitan mong mga tao. Kapag una na ang panalangin, yung mga tao, kahit nga minsan hindi mo lapitan, may mga tao nang hinipo ng Diyos, kusa na yan silang gagawa para mapaboran yung iyong pangailangan. Kasi ang Diyos marunong siya. Kapag nalugod sa iyo ang Panginoon, kahit pinakakuripot na tao, pwede niyang gawing galante para gamitin siya ng Diyos to provide our needs. Proven na po yan, mga kapatid. Mga taong napakakunat, pero nung hinipo ng Diyos, ay biglang gumagawa ng mabuting bagay, pabor sa isang taong mapanalanginin, pabor sa isang taong ang inuuna ay ang pagtitiwala sa ating pong Panginoon. To God be all the glory. So, magsilapit tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. So yan po, mga kapatid, ang dapat nating maunawaan sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Nawa ay may natutunan po tayo sa umagang ito. Ang Diyos natin, si Jesus Christ, ay hindi nagsisinungaling. Kahit anuman ang kanyang pangako, once na ito ay pinanghawakan ng kanyang mga anak na naglilingkod sa kanya ng tapat, ang Diyos ay nakatali sa kanyang mga salita. Ayan. Gaano kakapangyarihan ang salita ng Diyos? Hebrews chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasu-kasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. So ang Diyos, siya ang omniscient God, all-knowing God. Alam niya ang ating pangangailangan. Alam niyo ba, bago pa tayo manalangin, alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Pero kailangan pa rin natin itong banggitin sa panalangin, sapagkat ang hinihingi ng Diyos ay i-maintain natin ang ating communication and relationship sa Kanya, mga kapatid. Hindi porket alam na ng Diyos na tayo may pangailangan, ay maghihintay na lang tayo. Sabi ng Panginoon, humingi ka. Panalangin yon. At ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makakasumpong. Kumatok ka at ang pintuan ay bubuksan para sa iyo. So mga kapatid, ito ay isang encouragement
na kung ating bibigyan ng pansin, mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy na kikilos gagawa sa ating pong mga buhay. To God be all the glory. So mga kapatid, patuloy po tayo sa ating pong pagtalakay. Ang Panginoon ay nagpakita ng example na nung siya ay nagkatawang tao, nagpipray po siya upang mag-set ng example na lahat ng tao kapag may pinagdadaanan, ang unahin dapat ay panalangin. Hindi yung maghahanap ka ng mga padrino, padrina, maghahanap ka ng mga taong kakapitan mo. Hindi po. Kasi kadalasan, yung mga pinagdadaanan natin, hindi lang para magka-problema ka, kundi may tinuturo ang Diyos. In every situation that we are facing, mga kapatid, mayroong lesson na tinuturo ang Panginoon. May matututunan tayo dyan. Kaya mga kapatid, manalangin kahit si Jesus Christ in Hebrews chapter 4 verse 7 na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. So mga kapatid, yung pagparito ni Jesus Christ bilang anak ng Diyos, ay nagpakita siya ng example kung paano magtiwala sa Panginoon, na nalangin po siya. To set an example to all believers that we should pray in every situation that we are experiencing. Mga difficulties na dumadaan sa ating buhay, ang unahin natin ay panalangin. Bago si Jesus Christ ipagkanulo, ang huling ginawa niya, nagpray po siya. Nanalangin siya sa Garden of Gethsemane. Bago dumating si Judas na magkakanulo sa kanya, sa katunayan doon nga siya naabutan sa Garden of Gethsemane, sapagkat yun ay lugar ng panalanginan at doon naabutan ni Judas ang Panginoon. Ang Panginoon ay nananalangin. So, example po ito na pinapakita sa atin na kung may mga paparating man na mga mahihirap na sitwasyon sa ating buhay, dapat mag-invest na tayo ng panalangin. Unahan natin ang prayer. Hindi masama manalangin kapag may problema. Pero mas maganda na bago ka pa makarating dyan sa problema, ay unahin mo na ang panalangin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. So mga kapatid, yan po ang ating natalakay sa umagang ito. And I hope na kayo po ay may natutunan. Praise the Lord. So, maaring ang iba ay tumataas ang kilay doon sa aking nababanggit na pag ang tao tamad, huwag pakainin. Maliban na lang pag may sakit, may kapansanan na hindi talaga pwedeng. Pero alam nyo mga kapatid, sa ibang bansa, kahit matatanda, wala pong age limit yung pagtatrabaho as long as fit sila physically to work. Na kahit yung mga fast food, for example, sa Hong Kong, yung mga McDo doon, fast food, pag kumain ka doon, makikita mo, karamihan sa mga nagsiserve ay mga matatanda na, mga senior citizen na kaya pang magtrabaho. Yan, naandun doon sa mga fast food. Amen. Makikita mo yung kanilang pagsisikap pa rin, na kahit senior citizen na sila, binibigyan sila ng gobyerno ng hindi ayuda, kundi ng pagkakataong makapagtrabaho. At sana ay ma-adapt yan ng ating bansa, mga kapatid. Dahil dito sa Pilipinas, napakataas ng criteria o ng mga requirements pagdating sa trabaho. Ang pinakamababa ay ang sweldo. Ang daming hihingiin sa yung requirement sa trabaho. Pero magugulat ka pag sweldo. Hindi sulit yung tatanggapin mo. At mayroon pang age limit. Amen. Tagabalot ka lang naman ng grocery. Tapos mayroon pang
with pleasing personality. Anong kinalaman nun sa trabaho, mga kapatid? Maraming mga requirements na hinihingi. Pero sa ibang bansa, as long as you are fit to work physically, pwede kang bigyan ng pagkakataon. So dahil ayaw nila ng tamad, dito sa ating bansa, mga kapatid, yung tamad, inaayudahan, yung tambay, inaayudahan. Pero yung mga nagbabayad ng tax, exempted sila sa mga ayuda. Mga kapatid, kung sino pa yung mga talagang obligado na magbayad ng tax dahil mga empleyado sila, kinakaltasan yung sweldo. Pagdating ng bigay ng ayuda, hindi sila kasama. Tapos yung mga tambay, yun yung laging may ayuda, mga kapatid. So hindi siya encouraging na magsikap yung tao, mga kapatid. So yan po, pag tayo ay marunong magturo sa mga tao na ayaw magsikap, matuturuan natin sila. Hindi laging bigay, kundi turuang mangisda, hindi puro isda ang ibibigay. Tuturuan silang mangisda at ang Diyos ay nariyan upang aalalayan sila. So maaring sa iba, naninibago sila, Pastor, ayaw pakainin ang tamad. Nasa Biblia po yan. Huwag pakainin yung tamad. Subukan yung gawin, makakatipid po kayo. Baka umunlad pa ang inyong pamumuhay, mga kapatid. Yung mga anak nyo na ang tatamad, huwag nyong pakainin. Kung kaya na namang magtrabaho, mga kapatid, matututo yan sa buhay, magsikap, at tatanda yan na responsabling tao. Ayan. So, mga kapatid, medyo malupit kung sa makataong kaisipan, pero yan ay katwiran ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos ng tamad. Kaya ikaw man ay membro, kaya ikaw ay pastor, kaya ikaw ay tatay, kaya ikaw ay empleyado or boss, ayaw ng Diyos ng tamad. Ang gusto ng Diyos, magsikap tayo. Now, doon naman sa mga may sakit na kapamilya, abay, reasonably naman na sila ay lingunin natin, tulungan natin, mga kapatid. Yung mga wala na talagang kakayahan na maghanap buhay, tulungan natin. Pero yung mga kaya pa naman nila, ayaw lang, ang daming dahilan, mga kapatid, tiisin mo. Matututo yang kumampay at makasurvive sa buhay. So mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon, naway may natutunan po tayo. Huwag tayong magpabaya sa paglilingkod sa Diyos. Magsipag tayo sa pananampalataya upang makita natin yung mga pangako ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo, Panginoon, at sa katwiran na maaring hindi familiar sa tao. Yung mga katuwiran mo, Panginoon, na maaring masakit pakinggan, lalo na sa mga hindi sanay sa katotohanan at katwiran. Gayunpaman, Panginoon, ikaw ang Diyos na hindi nagsisinungaling, na yung mga taong nagtitiwala sa iyo at nagsisikap sa paglilingkod at sa anumang aspeto ng buhay ay karapat-dapat mong pagpapalain. Panginoon, tulungan mo po ang aming mga taga-subaybay na ma-encourage po sila to pursue, to invest for eternity, na unahin ang paglilingkod sa iyo. Anumang sitwasyon ng buhay na kanilang kinaroroonan, patuloy mo silang samahan. Yung mga nagsisikap na maglingkod sa iyo, pagpalain mo po, Panginoon. At ang iyong mga pangako ay patuloy nilang panghawakan bilang angkla ng kanilang pag-asa at pananampalataya. Panginoon, dalangin po namin na patuloy kang mangusap sa puso at sa isipan ng aming mga taga-subaybay. Pagpalain mo lahat ng nakinig at naway ma-inspire sila na magsipag sa lahat ng larangan ng kanilang buhay sa mundong ito. Sa pagtatrabaho, hanap buhay, negosyo, at sa paglilingkod sa Diyos. Higit sa lahat ay pangusapan mo ang aming mga kababayan na ito ay aming i-prioritize, magsipag ang lahat upang mag-ani ng iyong mga pangako. Maraming salamat, Panginoon.
luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. So doon sa nag-request ng prayer, paki-message na lang ako kung anong pangalan ng inyong husband na sinasama nyo sa prayer. At hindi man natin ma-mention dahil hindi ko pa po na-receive yung complete name. But we promise to pray kahit wala na tayo sa air, mga kapatid. Ay ipag-pray po natin yan off the air. So maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. At sa darating na linggo o Sabado at Linggo, inaanyayahan po namin kayo sa ating mga pagsamba sa Panginoon diyan sa UPC Magsaysay Bulan, Sabado alas 6:30 ng umaga, at diyan naman po sa UPC Iquirino Bulan, Sabado alas 8 ng umaga, at sa Santa Remedios UPC Church Bulan ay araw ng Linggo alas 7 ng umaga. At ngayon buong araw ay meron po tayong Sunday School conference. Yung mga anak nyo po 6 to 12 years old ay dalhin nyo po dito sa UPC Compound Iquirino. Maghapon po yan sa kanilang Sunday School Conference. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang iba'y labis ang tulong.